Hallelujah. Purihin ng Diyos. Okay, salamat sa Panginoon. Magandang umaga sa ating lahat. At tayo muna ay magkaroon ng konting exhortation, okay, sa umagang ito sa ating Sunday School. Pero bago tayo muna mag-pray sa Panginoon. Lord, salamat po sa umagang ito, sa buhay na meron kami, Panginoon, na yung binigay sa amin. Pagtubayan mo kami, Panginoon, sa umagang ito. Lord, kung meron ka nakikitang karumihan, pagkukulang sa amin, Lord, patawaran mo po kami. At humihiling na kami linisin upang maging kalugod-lugod kami sa iyong buhay at banal na salita na aming mapag-aaralan sa umagang ito. Lord, sa mixing oras na ito, kayo po ang mahanga sa amin. Ipaunawa mong lahat ng bagay na dapat namin matutunan at mabahagi namin ito sa iba. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakuhan natin ang Diyos sa kanyang lahat ng paralan papuri. Purihin ang Panginoon. Alam mo yung pinag-aaralan natin nakaraan, 2 linggo na lumipas sa atin about ano yung pinag-aaralan natin noon sa Sunday School. Wala nakaalala. Yung pinag-aaralan natin nakaraang linggo sa umaga, religion. Yeah, religion. Okay? Ano yung sabihin ng religion? To tie our broken relationship to God. At sino yung religion na dapat nating tanggapin? Si Jesus. Okay, si Jesus. Wala kasing religion na pwedeng magligtas sa tao o magdugtong ng relasyon ng tao sa Diyos na itinatag ng tao. Okay? Kundi, dapat magkaroon tayo ng personal na relasyon sa ating Panginoong Jesus. Okay? Ang tawag doon, personal na relasyon kay Jesus. At dapat, si Jesus mismo ang tinanggap mo sa buhay mo para madugtong yung relasyon mo sa Diyos na naputol. At pag nangyari yun, magkakaroon tayo ng salvation. Salvation. Ano sa Tagalog ng salvation? Kaligtasan. Mukhang natin dictionary Ano sa Tagalog ng salvation? Kaligtasan. At ito ay makukuha natin saan? Paano? Sa pakikipag-isa sa Kanya, sa pagsampalataya sa Kanya. Pagiging eklesiya. Kaya ngayon, kailangan natin malaman kasi yung religion. Yung religion, ito yung nagdudugtong ng relasyon na naputol natin sa Diyos. At hindi ito kayang idugtong ng tao, lalo tayo, sa sarili natin. Hindi ka pwedeng gumawa ng mabuti para kaluguran ng Ama na makapangyarihan sa lahat. Tama po ba? Dahil paano yung pastor, di ba, ang gusto ng Diyos mabuti. Opo, gusto ng Diyos ay mabuti, pero hindi tayo kayang gumawa ng mabuti. Mabibigo tayo. Tama po ba? Hindi tayo pwedeng maging mabuti sa paningin ng Diyos sa ating mga sariling lakas, kakayahan, kaalaman. Kahit mag-aral ka pa ng ilang taon, hindi mo matututunan ang gumawa ng mabuti. Pero, kapag tinanggap mo ang ating Panginoong Hesus bilang ulo mo, at ikay nagpailalim sa kanyang paghahari, siya ang gagawa ng mabuti para sa iyo. Ang tawag doon, pakikipagrelasyon kay Jesus. Pakikipag-isa. Pakikipagkasal kay Jesus. Sa Biblia, ang tawag ng mga babae, kaya nga, mga babae ikakasal, tayo yun. Yung bansang Israel at tayo na mga taong sumasampalataya. Tayo yung mga babae. Okay? O babae at lalaki ka, babae ka na tinutukoy sa banal na kasulatan, ang lalaking ikakasal na tinutukoy sa banal na kasulatan, si Jesus yun. Okay? Kaya kapag may mga ibang mga katuruan kayong nakikita o naririnig sa labas, kasi ako may na-experience ako, bigla ako inakbayan. Ipapakilala daw ako sa babaeng Diyos. Babaeng Diyos. Sabi ko, ngayon lang ako nakarinig doon bago yun sa pandirig ko. Okay? Wala yun sa banal na kasulatan. Kaya tinuloy ko siya at siniraan ng salita ng Diyos. At nawa, yung tao na yun, nakakilala din sa Panginoon. Nawa, loobin ng Diyos nawa. Okay? Kaya tandaan natin. Okay? Kailangan natin si Jesus Christ na magkaroon ng personal na relasyon sa Kanya. Okay? Kasi hindi natin kayang idugtong sa sarili nating kakayahan ang relasyon natin sa Diyos.
Hindi natin pwedeng gawin ang mabuti gamit ang ating mga sariling lakas, kaalaman. Kahit kailan di natin magagawa. Kaya kailangan natin si Jesus para gawin yung mabuti para sa atin. Ang tawag doon, personal na relasyon sa Kanya, hindi religion. Okay? Kaya tandaan nyo, ang Jesus the name of God Church, hindi ang religion. Tatak lang yan ng ating church kasi kailangan yan sa ating gobyerno. Okay? Pero ang tunay na tatak na nasa sa atin yung Holy Spirit na tinanggap natin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Na katibayan na tayo'y pinaging banal na ng Diyos. At tayo ngayon meron ng, ano yung meron ka na ngayon? Kaya nagagawa mo na yung mabuti. Kaligtasan, salvation. Katandaan niya na, paano tayo maliligtas? Sino nakakala? Paano tayo maliligtas? Sige, makinig na mga kapatid. Paano tayo maliligtas? Ano yung tanong na dapat natin sagutin? Paano ka maliligtas? Ano ang dapat mong gawin? Yan, tanggapin si Jesus bilang Hari, Panginoon at Diyos ng buhay mo. Sumampalataya sa Kanya. With action. Kasi yung faith, dalawa yan. Isang faith na walang gawa at isang faith with action. Ang kailangan natin yung faith na totoo, yun yung with action na dapat natin isinasabuhay. Kasi faith without action is dead. Okay? Kaya, salvation. What is salvation? Sino nakakalam? Ano ang salvation? May nakakalam ba? Tinalakay na natin yan noon. Ako yung nag-preach noon about salvation. What is salvation? Wala nakaalala. Okay. Salvation, deliverance from sin and its consequences. Okay? Paglaya mula sa alipin ng pagkakasala at sa mga bunga nito. Ang mga consequences. Ano yung consequences ng tao nung siya nagkasala? Yung consequences ni Adan at ni Eva. Ayun, kamatayan. Ano ba? Pagtanda. Ano ba? Pagkasakit. Ano ba? Kahirapan. Ano ba? Sumpa. Ayan, yung mga bunga ng pagkakasala na gawa. Kaya, ang salvation, paglaya mula sa alipin ng pagkakasala, una. At ng mga bunga. Ibig sabihin, kasi yung kasalanan yung naging dahilan kung bakit nagkaroon ng bunga. Yun yung tinanim ng diablo, yung kasalanan. Kaya kapag nagtanim ka, aani ka, may bunga yan. At ang bunga doon, yung lahat ng kahirapan, sakit at karamdaman, sumpa. Yan. Okay? Kaya dumating si Jesus Christ para bigyan tayo ng kaligtasan. Palayain tayo sa kasalanan. Kaya meron ka lang kaligtasan. Kaya tandaan niya na, salvation. What is salvation? Paglaya mula sa alipin ng pagkakasala at sa mga bunga nito. O sa English, ano sa English yun? Hello po, magandang umaga po. Tuloy po kayo. Yan. Deliverance from sin and its consequences. Tama ba yung English natin? Tama ba sa mga magagaling sa English dyan? Sister Mika. May magagaling sa English dyan eh. Brother Rudolph, Sister Reggie. Yan, yung mga English spoken in dollar dito eh. Yung mga pronunciation natin, parang mga batang kangkalo eh. Yan, mga batang 90s, ganyan yung mga pronunciation niya. Ay spoken in dollar, yan. Ayan, deliverance from sin and its consequences. Paglaya mula sa alipin ng kasalanan at sa mga bunga nito. Kaya napakahalaga na kilala mo si Jesus. Bakit? John 14:6, ano sabi ron? John chapter 14 verse 6, sino nakaka-memory? Sister Ninor. Oh, si Brother Ron, alam din. Yes, Sister Ninor. Recite, John 14:6. Ang hina. Kapag magbibigkas tayo ng Word of God, dapat malakas. Lakasan mo. Kahit walang mic. Ako sanay ako kahit walang mic, malakas boses ko eh. Kaya lang nagagalit asawa ko. Lagi na sumisigaw. Normal ko na yun. Sige. Sumagot si Jesus. Ako ang lahat na totohanan ng buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan. Yan, bigyan ng jacket yan. May jacket ba yan? Walang makakapunta ng Panginoon. Bigyan ng jacket yun. O, buti na, tag-init ngayon. Hindi natin kailangan ng jacket, no? Next year, pag nagtaglamig na, magdadala tayo ng maraming jacket para sa mga makakasagot. Bigyan ng jacket yan. Amen? Yan. Ako ang daan
sabi ni Jesus, ang katotohanan, ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. O biruin nyo na, sabi ron, walang pwede pumunta sa langit kung hindi dadaan sa ating Panginoong Jesus. Kaya yung mga rehiliyo na tinatag ng tao, hindi pwede maging dahilan para pumunta ka langit. Kasi walang nasusulat na ganon. Si Jesus lang. Okay? 1 Timothy 3:16, brother ni Ron. 1 Timothy 3:16, si Jesus yung relihiyon. Hindi yung tatak. Hindi yung Jesus the Lamb of the Church, hindi ang relihiyon. O yung mga kinikilala nating relihiyon. Hindi sila pwedeng magligtas sa atin. Kaya hindi ka pwedeng, pag may narinig kayo, sumabi kayo sa amin, ligtas na kayo, kulto yun. Kalokohan yun, hindi yung totoo. Ayan o. Hindi may kakaila, papasahin na lang natin kahit malayo, nakikita, na napakakila ng hiwaga ng ating relihiyon. Yan yung topic natin nakaraan, religion. Relihiyon. Siya ay nahayag ng maging tao. So, ibig sabihin yung relihiyon, siya ay Diyos na nagkatawang tao. Pinatunayang matuwid ng Espiritu, mayroong witness, yung Holy Spirit, God the Holy Spirit, capital letter E. Kapag nakakita kayo ng capital letter E, yan, letter E, capital letter sa Bible, ang tinutukoy niyan, personalidad ng banal na spirito. Okay? Hindi yan puwersa. Hindi yan nararamdaman lang. Iyan ay may personalidad. Okay? May sarili siyang kaanyuan bilang parte ng Diyos. Trinity, Triune God. Okay? God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Isa sa parte ng Diyos. Ang God the Holy Spirit. Siya ay may personalidad, persons, okay? At nakita ng mga anghel, nakita mismo ng mga anghel, ipinangaral sa mga hintil, nakarating sa ating mga Pilipino, hintil tayo Gentiles tayo, mga hintil tayong Pilipino, Japanese, Chinese, German, American, ang tawag sa lahat ng mga bansa na yan, maliban sa Israel, ano? Gentil, Gentiles. Kasi ang mga Israelita, sila yung mga anak ng Diyos, Hudyo, mga piniling bayan ng Diyos. Tayo mga adopted, inampon, kinilala. Sa paano parang pastor tayo kinilalang anak? Dahil naging matigas ang ulo ng sarili niyang bayan, ng bansang Israel. Paano naging matigas ang ulo, pastor? Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan, sa mga ribulto. Okay? Sa mga Diyos ng ibang mga bansa. Nagalit sa kanila ang Diyos, kaya tayo mga Gentiles, kinahabagan ng Diyos, tayong mga Pilipino kasama na ron. Para, anong purpose lang natin? Inggitin ang Israel. Para inggitin lang sila na nabigyan tayo ng kaligtasan na hindi tayo totoong anak. Tama po ba? Kaya magpasalamat tayo sa bansang Israel. Kaya pag nagpe-pray kayo sa inyong mga tahanan, pag-pray nyo Israel, Lord, salamat po sa bansang Israel at dahil doon, Lord, hinihiling namin sa iyo, patnubayan mo sila at nawa, maligtas ang bayang Israel. Kasi, ang mga Hudyo, ang bansang Israel, hindi yan naniniwala kay Jesus Christ na Diyos. Tandaan niyo yan. Maraming mga Israelita na ang paniniwala nila si Jesus Christ. Hello, Sister Shie. Magandang umaga po. Matmat. Magandang umaga sa iyo. Laki mo na. Ayan. Naniniwala yan ang bansang Israel na si Kristo ay hangal. Ayan, nagpapanggap na anak ng Diyos. At marami hanggang ngayon hindi naniniwala sa Kanya. Pero ang turing sa kanila ng Diyos, anak. Pero yun nandiyan mo ba kayo? Alam mo, nakikinig kayo. Ano ang bansang Israel? Mga Hudyo, na mga totoong anak ng Diyos na tinuturing. Tayo mga Pilipino, anong tawag sa atin? Gentil. Adopted. Inampun lang tayo ng Diyos. Sa paanong paraan? Bakit? Ano nangyari? Para inggitin ang bansang Israel. Dahil naging matigas ang ulo niya, paano? Paano naging matigas ang ulo ng Israel? Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Kaya ang unang utos ng Diyos, huwag kang sasamba sa anumang imahe na gawa ng tao, larawan na inanyuan, putik, bato, tanso, ginto, kahoy, upang iyong sambahin, upang iyong yukuran, sapagkat ako ang Diyos na mapanibubuhin. Siloso, pero yung sarili niyang mga anak.
isinet aside niya para sa ating mga hindi niya totoong anak dahil gumawa sila ng sarili nilang Diyos. Lalo sa ating ngayon, pag tayo sumamba sa mga Diyos-Diyosan, lalo tayong hindi kaluluguran ng Diyos. Kaya nga sabi ng Diyos sa Roma, kayo parang mga sarang dinugtong lang. Kaya huwag kayong magmalaki. Kapag kayo nagmalaki, baka pwedeng puputulin kayo uli. Kasi kayo mga dinugtong lang. O biruin nyo, masakit pakinggan, pero yun ang totoo. Kaya dapat ang ginagawa natin mga hintil, nagiging masuli tayong tapat sa Diyos ngayon at magpasalamat sa kapagat awa na binigay niya sa atin. Dahil sa salvation na meron na tayo ngayon. Amen? What is salvation? What is the meaning of salvation? Yun, deliverance from sin and its consequences. Paglaya mula sa alipin ng kasalanan at sa mga bunga nito. Ang pinaka kasi yung kasalanan eh. At kapag may kasalanan ka, may bayad yan. Ano yung kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Roma 3:23. Kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Kaya kapag ikaw ay namatay, meron kang spiritual na kamatayan. Okay? May tatlong uri ng kamatayan. Ano yung tatlong uri ng kamatayan? Brother Rudolph? Physical death, eternal death, spiritual death. O, tama. Pastor, ano yung physical death? Kamatayang literal, yung paghihiwalay. Kasi ang ibig sabihin ng kamatayan, the definition of kamatayan, sa English na kamatayan, death is separation, paghihiwalay. Paghihiwalay ang meaning ng kamatayan, physical death, tatlong uri ng kamatayan, physical, spiritual, eternal. Ang physical death, ito yung pag namatay yung tao, naghihiwalay yung kanyang katawang lupa at yung kanyang kaluluwa. Di ba binuburol yung katawan natin at wala nang pakiramdam yan. Kahit kausapin mo yan, di ka na yan maririnig. Kaya lang, tradisyon ng Pilipino, kinakausap pa yung patay, lalo na kapag huling laman ng tao, farewell ceremony. Dahil kung nabubuhay lang ikaw, gabayan mo kami, hindi na, totoo lang, hindi na dapat tayo gano'n pag tayo Kristiyano na, pag tayo mga born again na, kasi hindi na tayo naniniwala doon. Masaya na tayo pag may namamatay, kasi meron na siyang kaligtasan, kasi na-deliver na siya, pinalaya na siya. Yung kamatayan sa atin, blessing, kagaya ni Pablo, gusto ko nang mamatay kasi makukuha ko na yung Corolla ko. Pero dahil tinignan niya yung mga kapatid niya, pag nawala ako, mukhang maliligaw na landas itong mga to. Gusto ko na rin mabuhay para maging pakinabang sa kanila. Okay, kaya nasutuwa siya pag namamatay. Kaya ganoon. Physical death, pag iwalay ang katawan at kaluluwa, kaya wala nang pakiramdam yung katawang bangkay mo pag nakaburol na. Wala na kasing kaluluwa. Tayo kasi, katawan na mayroong kaluluwa, kaya tayo nakakaramdam, may feelings, nag-iisip, yan, may nasa, may ganyan, nangangarap, kasi buhay ka pa, kaluluwang buhay, tawag yan. May hilinga ng Diyos. At tinawag na kaluluwang buhay, sabi ng Genesis. Okay? Yan. Kaya, pag pinurot ka, nararamdaman mo yung sakit. Kasi yung kaluluwa yan. Kapag yung katawan mo lang na walang kaluluwa, kahit anong gawin mo dyan, hindi na yan makakaramdam at wala na yan isip. Hindi na yan makakapakinig. Kaya lang nakakapakinig yung katawan kasi may kaluluwa. Okay? Kaya kapag namatay ka, physical death, naghihiwalay yung katawan at kaluluwa. Kasi ano yung meaning ng kamatayan? Ano yung meaning ng kamatayan? Dahil wala, paghihiwalay, separation. Kamatayan means separation. Tama ba? Ano yung kamatayan? Separation. At may tatlong uri ng separation o kamatayan. Una, physical separation ng soul and body. Body and soul. Hindi yung palabas body and soul. May palabas yun sino ba yun? Si Eric Eason. At saka yung maputi, Redford White. Hindi yun pelikula lang yun. Yung totoo, body and soul. Kasi tayo trichotomy. Mayroon tayong espiritu, katawan, at kaluluwa. Tatlong bagay na mayroon tayong tawag sa atin, trichotomy. At kapag nagkaroon ng physical death, maghihiwalay yung katawan at yung ating kaluluwa. Yung katawan mo, ibuburol, ililibing, magiging alabo, yung kaluluwa mo babangon. Daniel 12:2, mabubuhay yung mga patay. At pupunta yan sa lugar kung saan siya nararapat.
Base yan sa iyong ginawa nung nabubuhay ka. Sa desisyon mo, sa free will na meron ka. Kung ikaw ay sumampalataya kay Jesus ng totoo, punta ka temporary sa paradise. Kapag ka hindi naman totoo yung relasyon mo sa Diyos at religion ka lang, religion kasi, peking paniniwala sa katuwiran, ayun ang pinaka-definition ko dyan Peking paniniwala sa kabutihan. Kasi hindi totoo kabutihan, sarili mo lang yun. Mapupunta ka sa Hades na tinatawag, mundo ng pagdurusa sa Lucas 16:19. Yun ang pinaka-the best na kapaliwanagan niya. Lucas 16:19, paraiso at Hades na tinatawag. At sa pag-aaral, malalim yan. Hindi na tayo muna pupunta doon. Sa mas madaling pagkakaunawa lang muna yung pinapaliwanag natin kasi mabilis yung oras natin. At wala na nga tayong oras. Okay? Physical death, pag-iwalay ng katawan at kaluluwa. Spiritual death, ito yung nagkakasala tayo sa Diyos. Dahil sa kasalanan, sila Eva at Adan napalaya sa Garden of Eden. Tama ba? Nalayo sila sa totoo nilang tahanan. Nalayo sila sa tatay nila. Dahil sa kasalanan. At ang pinaka-verse dyan, Isaiah 59:2. Brother Neron, Isaiah 59:2. Aklat ng Isaiah chapter 59, verse 2. Ang masasama ninyong gawa, o yung kasalanan, yung ginagawa natin masama, ang dahilan ng pagkawalay. Ano sa mas mababaw na translation sa pagkawalay? Pagkalayo, pagkahiwalay ninyo sa Diyos. Nagkasala, nilinaw niya, nagkasala, gumawa ka ng mali. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Kaya yung kasalanan, yung nagpaparumi sa ating puso na nagiging dahilan ng hindi pagtitira ng Diyos sa ating puso. Kasi hindi titira ang banal na spirito sa puso natin pag madumi. Kaya nga kailangan natin si Jesus na i-confess natin ang lahat ng ating kasalanan sa Kanya. Nang sa ganoon, yung Holy Spirit, makikita yung puso mo malinis, pupunta sa iyo yan. At yun yung nagiging dahilan ng pakikipag-isa ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ng Holy Spirit. Okay? Kaya si Jesus Christ umakyat para maging mediator sa Ama. Ama, pinatawad ko na siya. Bibigay na Ama yung Holy Spirit sa iyo. Ganun ang sistema ng Trinity, ng Triune God. Okay, kaya napakahalaga doon. Pero hanggang dito lang muna tayo. Kasi mabilis ang oras. Yan. Dahil sa kasalanan, nagkakaroon ng spiritual death. Yan. Naghihiwalay yung Diyos at yung tao. At para maitugtong yan, kailangan natin yung totoong relihiyon. Kasi ang meaning ng relihiyon, ano? To tie our broken relationship to God. Pagdugtungin. At hindi kayang gawin ng mga sekta yan. Ano mga relihiyon na kilala nyo, huwag nyo lang banggitin. Lahat ng relihiyon na meron sa mundong ito, hindi niya kayang gawin yun kasi ang nagtatag ng bawat relihiyon ay tao lang din na kagaya natin. Tama mo ba? Na ngayon lang din nabuhay. Tama mo ba? Nabuhay ba siya ng panahon ni Jesus, yung nagtatag ng relihiyon? Kasi wala mang relihiyon noon Meron yung ibang paniniwala. Pero yung kinikilala natin relihiyon ngayon, wala pa noon yan. Tama ba? Pero dati lang may mga relihiyon. Ibig sabihin kasi ng relihiyon, maling paniniwala. Ang paniniwala kasi ng relihiyon, yung ginagawa mo, mabuti. Ayun yung dahilan ng kaligtasan mo. Kaya lahat ng relihiyon, mabuti ang ginagawa niyan. Mabuti talaga. Kaya lang, walang mabuti sa paningin ng Diyos Roma 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Tama ba? Kaya ang isang matuwid lang at mabuti si Jesus na yun yung tinutukoy ng 1 Timothy 3:16 na relihiyon. Personalidad, si Jesus Christ. Hindi yung sekta na itinatag o pangalan ng simbahan. Nakuha mo ba? Ang bilis, no? Ang bilis ng paliwanag natin. Pero nawa, maintindihan natin ito. At nawa, lagi kayo pupunta sa church para lalo nating maunawaan. Okay? Kasalanan, ang dahilan kung bakit nalalayo tayo sa Diyos. Kaya nagkaroon ng spiritual death. Okay? At kapag ito ay lumala, sabi ng isang bahagi ng kasulatan, kapag ang kasalanan ay tumubo sa iyong isip at nagugat sa iyong puso, nagbubunga ng pagkakasala at nangyayari kapahamakan. Doon pumapasok yung eternal death. Kapag hindi ka nakapag-confess o nagsuko ng buhay mo kay Jesus, at ikaw ay namatay, pupunta ka sa eternal na kamatayan. Ano yun? Impyerno. Habang buhay na ikaw ay pahihirapan, papatayin na hindi ka namamatay. Okay po ba yun? Gusto nyo mapunta doon?
Yung kaluluwa mo yun hindi na namamatay kasi yan. At yung kaluluwa mo nakakaramdam, nakakapag-isip, nangihingayang, naninisi, nasasaktan, kaya lang, hindi na yan namamatay. At sabi ng impyerno, habang buhay kang sinusulo sa laba ng nagliliyab na asupre, iyon ang pangalawang kamatayan. Ang hirap, no? Kahit siguro sa panaginip, ayaw mo pumunta doon. Sino rin tinapaso na minsan ng sigarilyo, ng baga, o di ba, ako nga, ang sakit, parang pag buong maghapon mo siyang dadamhin. Tapos pag lumobo siya, nabasa ng tubig, grabe, di ba, parang hinihiwa. Ang sakit nun. Buti na natatapos, kasi kapag mga ilang araw na wala na siya. Sa impyerno, hindi, parang gano'n. Habang panahon, magpakailanman. May kanta, magpakailanman. Di ba? Kaya sa impyerno, habang buhay, magpakailanman kang nasasaktan. Di ba? Pero salamat sa ating Panginoong Hesus, siya ang libreng kaloob sa atin. Kaya siya ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay. Ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng salvation, deliverance from sin and its consequences. Amen? Palangpakan natin yung Panginoon. Wala kang ginawa. Amen? Ano lang ginawa mo na nakaupo dyan? May ginawa kang mabuti? Wala. Nakinig ka lang. Amen? At naniwala. Pero dapat yung paniniwala mo totoo. Dapat yung paniniwala na yan, faith ang tawag yan. What is faith? Katiyakan na mangyayari ang iyong napakinggan. Kaya yung time na yun napakinggan mo si Jesus, kung ikaw ay naniniwala na talagang siya ay darating sa buhay mo, mangyayari yun. At ngayon pa lang, papasayo siya at ituturo niya lahat ng bagay na dapat mong gawin. Pero dapat buksan mo yung puso mo sa Kanya para hindi mo maranasan yung eternal death na tinatawag, yung impyerno. Ang hirap papunta doon. Okay? At hindi lang yun. Kapag ikaw ay sumampalataya, sabi ng mga gawa, ikaw at ang buong mong sambahayan ay maliligtas. Okay? Kaya kapag ikaw ay niniwala ng totoo sa ating Panginoong Hesus, hindi doon matatapos yung kagalakang nararamdaman mo sa iyong buhay. Ipagsisigawan mo si Jesus Una, siyempre sa pamilya mo. Pangalawa, sa mga mahal mo sa buhay, kaibigan. Pangatlo, sa mga tao sa labas. Kaya, go and make disciple yung pinaka-main point ng Christianity. Na mga tumanggap kay Jesus. Hindi ka mapakali nun Dahil magalak yung puso mo, nagkaroon ng kaligtasan, yung kagalakan na yung gusto mong ibahagi sa iba. Okay? At sa susunod na natin pag-aaralan yan. Amen. Kaya pinag-aaralan natin ngayon about salvation. Tapos na tayo sa religion Religion, to tie our broken relationship to God, at yung totoong religion si Jesus. Hindi yung sekta. Ang tawag doon personal na relasyon. Pagsuko ng buhay kay Jesus, at pag ginawa mo yun, meron ka ng salvation. What is salvation? Ayun, and its consequences. Paglaya sa kasalanan at sa mga bunga ito. May bunga kasi ang kasalanan. Kahirapan, sakit at karamdaman, sumpa. Okay? At spiritual lahat yan. Napalalayain ka ng Panginoon. Kaya kapag ikaw ay nagkaroon na ng kaligtasan, hindi mo na damayan. Yun ang totoo. Hindi mo na damayan. Na kahit na kakaranas ka pa dahil sa katawang lupa. Kasi hanggang dito ka sa mundo, hindi pwedeng hindi mo maranasan ang mga sakit, karamdaman, kahirapan. Kung gusto mo wag na maranasan yan, lipat ka na sa langit. Kaya mo na magkaroon ng kamatayan. Kaya ni Pablo. Pero hanggat meron mararanasan mo yan, kaya lang, dahil nasa iyo ang banal na spirito, hindi mo issue yan. Hindi mo damayan. Kasi sa literal mo lang buhay yan. Pero sa spiritual mo, mayaman ka talaga. At dahil ang yaman mo ay nasa langit, hindi mo dama ang kahirapan dito sa mundo. Amen? Kaya hindi ka na rin stress. Okay? Hinahayaan mo na yung mga bagay na yan na mag-stress sa sarili niya. Pero ikaw, hindi na. Bagamat nandiyan pa yung kaisipan mo, dahil nandito ka, hindi ka na pressure. Amen? Hindi na sa iyo issue ang pumunta sa church kahit wala kang pera. Kahit may sakit ka, hindi na rin issue pumunta sa church, magpuri sa Diyos. Okay? Bakit? Kapag ka may dahilan, kapag ka ayaw, may dahilan. Pag gusto, may paraan. At ang paraan mo si Jesus Christ na nasa sayo. Amen? Na nanguudyok ng lahat ng bagay na dapat mong gawin. Amen?
Panginoon. Yun yung biyaya ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salvation. Deliverance from sin and its consequences. Tandaan niya na, tatanong natin yan sa susunod na linggo sa ating pagkikita-kita muli. Okay, ano yung pinag-aralan natin nakaraang dalawang linggo? About religion. What is religion? To tie our broken relationship to God. At ano yung totoong religion? Si Jesus, na meron tayong personal na relasyon sa Kanya upang magkaroon ng buhay na patuloy na nagbabago, upang maging born again sa puso't isip ni Jesus at magkaroon ng salvation, deliverance from sin and its consequences. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. May tanong ba? May tanong? May gustong magtanong? JB, ano yung tanong natin, JB? JP? Wala. Alam mo yung tanong eh. Basta wala pa tayong gatherings. Wala pa JP eh. Kahapon yung tinatanong niya, basta wala pa tayong pupuntahan. Okay, pagka may pupuntahan tayo, yan, lagi natin i-announce siya. Amen? Kaya yun. Ngayon, pray muna tayo, magpalakas, at mag-focus sa ating ministry. Go and make disciple. Amen? Kaya tayo mag-pray. Lord, salamat po sa iyong oras na email ka loob sa amin na bagamat napakiksi, pero alam namin, Panginoon, sapat ito para ipakilalang ikaw ay buhay at nasa sa amin upang bigyan kami ng salvation. At ngayon ito'y nasa sa amin na. Purihin ka, salamat, Panginoon, sa biyayang ito, sa iyong pag-ibig na amin ngayon natatamasa. Purihin ka, Panginoon, patnubayan mo kami susunod na gawain. Ikaw may taas maparangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Malakpakan natin ang Diyos muli. Purihin ang ating Panginoong Jesus. Okay, tatawagan ko na yung mga music team. Tayo magsimula na sa ating pagpupuri sa Diyos. Minor. Ako yung mga gagamit niyo. Tignan nyo na lang pag ano, baka kasi malobot eh. Nasaksak mo na. Church mo na kayo. Full church yun eh.